1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa ating lahat ng bonggang-bongga. So, kamusta ang araw ninyo? Kung ako naman, eto, nakikita ninyo, wow na wow ang beauty. So, yon. So, kagigising ko lang, nakakaloka. Napagod ako sa live namin ni Gazel kanina. By the way, so eto na nga, syempre, marami tayong mga chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss Universe Philippines at saka yung mga ibang reyna nagkaroon nga ng press con. Ayan. So kanina nga ginanap nga ang press con ng Miss Universe Philippines kung saan ang lahat ng mga nanalo at saka yung mga runners-up ay nagsipuntahan. So nakakatuwa kasi after coronation night, ito na uli yung time na nagsama-sama yung anim, yung top 6 at kung titignan mo, wow, ang saya kasi kompleto sila mula sa second runner-up na si Liana Aduana, first runner-up na si Winwin Marquez, and then Miss Cosmo 2025 na si Chelsea Fernandez, and then nandiyan din syempre ang Miss Eco natin, Miss Eco Philippines 2026 na si Gabi, at saka hindi rin mawawala dyan si Miss Katrina Ligado, ang ating next na pambato sa supranational sa next year. At ang ating bagong Miss Universe na si Maria Atisa Manalo. So, ang saya nilang tignan, lalo na yung sumayaw uli sila. So, natutuwa ako kasi dito, pinapakita nila na solid talaga ang samahan nila sa isa't isa. Yung pagmamahal nila, talagang mararamdaman mo at yung suporta nila sa isa't isa talagang nandiyan. At sana makita natin sila hanggang sa matapos ang year na to, no? Para sa mga susunod na Miss Universe Philippines. So, sana lagi sila nandiyan. Kaya bongga yan, di ba? So, panalo tong batch na to. Ito yung batch na to na sobrang gusto ko. Yung mga candidates na natira sa dulo ng competition. At para makita natin yung mga reyna at saka yung mga runners-up, winner na winner yan. Sobrang mabuhay Philippines, di ba? And then, ayun, so maganda yung press con nila kanina. Syempre, ito yung muli nating narinig, yung mga boses na mga kumbaga yung reaction nila. So ayan, napag-usapan dyan. Actually, hindi ko pa siya natatapos panoorin. Pero later, papanoorin ko siya ng bonggang-bongga. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, reyna ng supranational at hari ng supranational nasa Pilipinas. So kanina nga nakita din natin sa press con ang Mr. and Miss Supranational. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila dito. Pero andito din syempre yung pambato natin na si Kenneth at saka si Tara Valencia na magkukumpit na next month. So ano kaya ibig sabihin nito? Ito na kaya yung sign? So yon, so na-meet din nila syempre si Katrina Ligado, ang bagong Miss Supranational for 2026. Mukhang na-amaze nga sila kay Katrina Ligado eh. Kasi naman ang ganda-ganda talaga ng lola mo. Pero syempre papalabanin muna natin si Tara Valencia. At si Tara Valencia ay na nga handang-handa na para sa laban niya sa supranational with Kenneth. O diba? So good luck sa Team Philippines. Sana talaga makuha natin yung corona. Doon naman sa reyna ng supranational, parang familiar sa akin yung gown niya na sinuot ni Tatiana ng Peru, di ba? So nakita natin na parang parehas na parehas. Ayun, nakakaloka. Pero
ayun, welcome to the Philippines. And then hindi ko alam kung anong purpose nila kung bakit nandiyan, but mabuhay, di ba? So good luck kay Tara Valencia at kay Kenneth para sa Team Philippines sa Mr. and Miss Supranational ngayong taon na to. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss World Indonesia. Ito na nga, sabing ganon. Okay, she's ready to win. Nako, ayan yung sabi ng mga Indonesian para sa kanilang pambato na si Monica Kasia Sembering. Oho, ayan na. So ano kaya ang laban niya sa Miss World? Hindi ko alam. Alam nyo naman si Madam Julia, isa yan sa mga mahal na mahal niya talaga sa Miss World ang pambato ng Indonesia, di ba? So for sure, beauty with the purpose na naman yan. Tignan natin, medyo malakas ang laban ng Team Asia ngayon taon na to. And then tingnan natin kung makakaariba nga ba si Indonesia para sa laban niya sa Miss World, and good luck. So ngayon, ayun na, pumunta na siya sa India. So bukas siguro nandoon na at simula na ang bakbakan sa 7, di ba? So, good luck sa mga girls. And then, of course, kung si Miss Indonesia ay pumunta na sa India para mag-compete ng Miss World, hindi rin magpapahuli ang ating pambato na si Krishna Gravides na handang-handa na rin. Yes! So, kanina nga umalis na ang ating pambato at inaasahan natin darating siya mamayang madaling araw. 11 o'clock sa India ang haba ng biyahe. So yon, so good luck sa ating pambato na si Krishna. At sa 7 nga ang start na. Bukas, bukas na ang start ng Miss World. Kaya ayun, so tama-tama makakatulong siya. And then bukas ng umaga, fresh overload na si Krishna Gravides. Hindi ko alam kung may team siya na tutulong sa kanya para mag-makeup at mag-ayos pa mga eksena niya sa Miss World. Pero good luck sa ating pambato. Naniniwala ako na prepared naman itong si Krishna Gravides para sa mga eksena at gagawin niya sa Miss World ngayong taon na to. So, laban Philippines, di ba? So, good luck. So, ako mas nakikita ko na talaga magpipenetrate ng todo-todo ito si Krishna kaysa kay Indonesia. So, yun. So, good luck. So, nakaka-excite. Ito na, this is it na. And then, ayun. So, tapos na rin ang eksena ng Asia Tour ng Miss Universe or Continental Queen. Ayan na nga. So, syempre, babalik na sila sa kani-kanilang Continental. At may iiwan na nga si Chelsea manalo sa ating bansa. And then, syempre, yung ibang Continental Queen ay merong pang tour katulad ni Tatiana na pupunta sa iba pang lugar. And then, hindi ko alam kung yung dalawa kung saan pupunta. So, hindi naman sila pwede magsama-samang 5. Kasi, syempre, naiintindihan ko na medyo malaki ang gastos pag sama-sama sila. So, ang kailangan lang talaga nila dito, yung eksaktong reyna, si Miss Universe. So, nabigyan sila ng chance na magsama-sama at dahil sa pagsama-sama nila ay nakita naman natin na nagkaroon sila ng bonding together, and then for sure na build nila yung relationship nila. Hindi ko alam kung sa darating na Miss Universe makikita natin uli ang Continental Queen. So for sure invited naman sila, and tignan natin in the future kung ano nga ba ang magiging eksena ng Miss Universe ngayong taon na to dito sa Thailand, kung ang Continental Queen nga ba ay darating din. So, yon ang abangan natin. And I'm so excited for Miss Universe ngayong taon na to. For now, at least, di ba, yung Continental Queens ay nagkaroon sila ng magandang momento sa Miss Universe. So, hindi ko alam kung ano yung next nila. But, good luck! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Puteri Indonesia sa Miss International, and then Supranational at Miss Cosmo, handang-handa na daw para sa magiging compete nila sa international pageant. Ang tingin mo, Mama Sam, mag-penetrate kaya silang tatlo? Ay nako, hindi ko alam. Hindi naman sila ganun kagaganda para sabihin natin na wow, bongga ang beauty nila at magpipenetrate sila sa competition ng international pageant. And then hindi ko alam kung ano ang magiging eksena nila, kung kaya nilang pantayan yung mga nagawa ng last year na Puteri Queens, di ba?
kung makakakuha ba sila ng back-to-back mula sa supranational, sa Cosmo, and then sa Miss International kung magra-runners-up uli sila. Depende sa magiging eksena nila doon sa international pageant. And tingnan natin kung ano ang ganap, kung ano ang eksena ng Puteri Queens na to, at tingnan natin kung makakaariba nga ba sila ng bonggang-bongga. O, diba? Nakakaloka. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Liana Aduana, tingin mo, Mama Sam, may plano kaya siyang sumali ng Miss Grand Philippines? Alam nyo, naisip ko, parang wala. Kasi 'di ba ang Miss Grand, ang final na ay sa next week. And then nakikita natin si Liana na tinanggap naman niya yung pagiging second runner-up sa Miss Universe Philippines. Kasi kung meron siyang planong pumunta sa ibang pageant, hindi mo na siya makikita sa mga ganyang eksena. Kumbaga, siguro gusto niya i-fulfill yung pagiging second runner-up niya dito sa Miss Universe Philippines, and maybe next year may plano uli siyang magbalik sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. And I think tama yung ginagawa niya na magpakitang gilas at ipakita niya kung sino talaga siya dito sa organization ng Miss Universe Philippines, and then maybe in the future, siya na ang ating susunod na pambato sa international pageant. Hindi natin alam, di ba? Bakit si Atisa, second runner-up sa Miss Universe Philippines, and then sumali uli o nag-title. So, pwedeng maging kapalaran ni Liana Aduana, yung naging kapalaran ni Atisa. Ang pinagkaiba lang nila ay si Atisa ay nag-try pa sa ibang pageant. Ayun yung Miss Cosmo. Pero si Liana, direkta na. So, malaman natin yan. But for now, hindi ko nakikita na sasali siya sa Miss Grand Philippines. Kasi, kung sasali siya, di sana, hindi na siya umattend dyan. And wala na siyang pakialam, bye-bye na. Pero in-accept niya yung second runner-up at nakita natin na very active siya at masaya siya bilang second runner-up ng Miss Universe Philippines. Kasi yung ugali kasi ni Liana, ang alam ko, talagang tinatapos niya kung ano yung mga nakuha niya. Tapos saka siya magpa-plan na mag-join uli sa ibang pageant. Ganun siya, talagang pinufulfill niya. And I think good attitude yun ang pinapakita ni Liana na para walang nasasabi sa kanya. Kasi di ba, kung yung iba, ay nako, hindi na ako pupunta dyan, ayoko na, ganon. And then ang nangyayari ay baliwala na. Pero siya, nakikita natin sa kanya, talagang yung sincerity niya nandoon. Kaya ayun yung maganda kay Liana Aduana at tama yung ginagawa niya. So, good luck! And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Cosmo 2025, Mama Sam, na si Chelsea Fernandez. Tingin mo, mag-penetrate kaya hanggang sa dulo ng kompetisyon ng Miss Cosmo ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, kung nakaraan taon ay naka-top 10 tayo, and then si Chelsea Fernandez hindi siya nanalo Miss Universe Philippines at naging Miss Cosmo siya. So, naniniwala ako na si Chelsea Fernandez ay very strong yung personality niya, and then very active. Nakita naman natin kung paano siya gumalaw talaga. Very smart. At naniniwala ako na kaya niyang makipagsabayan sa mga magiging kalaban niya dito sa Miss Cosmo. At naniniwala ako kung si Atisa ay naka-top 10, so kaya niyang mag-penetrate hanggang sa dulo ng kompetisyon. Magaling sa communication skills si Chelsea Fernandez, at naniniwala ako na kaya niyang makipagsabayan sa mga reyna dito. And then ayun yung abangan natin sa kanya. Kasi parang feeling ko, lalo na sa communication skills, magaling si Chelsea Fernandez, and then magaling sa performance. So malay ninyo, ang naging kapalaran ni Atisa Manalo ay hindi naman katulad ng magiging kapalaran ni Chelsea Fernandez. Pwedeng malagpasan pa ni Chelsea Fernandez, pwede din namang hindi. And then doon naman sa nagtatanong, tingin mo, Mama Sam, si Chelsea Fernandez sasali kaya uli sa Miss Universe Philippines after ng Miss Cosmo? Depende. So parang feeling ko, kapag mananalo dito si Chelsea Fernandez, ayun yung nararamdaman ko. And then, kapag nanalo si Chelsea Fernandez dito, of course, hindi na siya sasali ng Miss Cosmo kasi mananatili siya kung saan siya
pageant na sumali. Halimbawa, sa Miss Cosmo. So, doon siya sa Vietnam, di ba? So, parang feeling ko, eto na yung magandang timing para kay Chelsea Fernandez na ma-prove niya sa atin lahat na she's really queen. At parang feeling ko hindi siya nagkamali sa pagsali ng Miss Universe Philippines at saka sa Miss Cosmo. Kumbaga, parang Miss Grand lang yan. Ang daming galit sa Miss Grand, pero nung nilaban ni yung nilaban ni CJ Opiasa yung Miss Grand at naka first runner up tayo. Ayun, mahal na uli ng mga Pilipino ang Miss Grand, and I think ganun ang mangyayari sa Miss Cosmo once na mag-penetrate etong si Chelsea Fernandez bilang runners up or title dito sa Miss Cosmo. At yun yung abangan natin kasi interesting, di ba? So, walang mali sa ibinigay na corona kay Chelsea Fernandez, nakitaan nila ng potential, and then ayun na. So, opportunity to para sa kanya. And then, para sa sumunod na chika, syempre, si Madam Hello Universe na si Kun Ann. Ayan, ang sabi niya, a queen will always turn pain into power. So, ibig sabihin ay isa to sa mga kasabihan na kung saan ka nadapa, dapat malakas ka sa pagbalik mo. So, tamang-tama sa sagot ni Atisa Manalo, di ba? So, ibig sabihin, hinangaan niya ang isang Atisa Manalo. Hanga si Kun Ann doon sa pinakitang katapangan, katatagan ni Atisa Manalo sa nangyari nga dito sa Miss Universe Philippines mula sa kanyang pagkakadapa sa mga experience niya, and then sa pagbalik niya ay tunay na siyang matapang at naging reyna. So, yon. Kaya naniniwala ako na gusto ni Kun Ann si Atisa Manalo, kasi parang feeling ko may natutunan si Kun Ann sa kanya dahil sa mga pinagdadaanan ni Kun Ann. Pero tingnan niyo naman si Kun Ann, di ba? Pinapanatili niya yung sarili niya na malakas kahit nasasaktan siya o nadadapa siya ng paulit-ulit. Pero tumatayo siya na very powerful. And I think nakaka-relate siya doon sa nangyari kay Atisa Manalo. So, ang tanong, gagawin niya kayang Miss Universe si Atisa Manalo? Ayan yung aabangan natin. So, for now, naniniwala ako na meron tayong matibay at magandang kandidata para sa Miss Universe. And then, ayun. So, sana talaga masuportahan natin siya ng bonggang-bongga. Lalo na may mga eksenang ganito na natutuwa si Kun Ann sa kanya. And then, let's see kung ano ang mangyayari sa competition ng Miss Universe. For now, maganda ang pambato natin. At parang feeling ko kung noon hindi tayo nakakatungtong ng top 5, ngayong taon na to, kung gagalingan at pag-iigihan lang, parang feeling ko kaya nating makarating sa dulo ng kompetisyon. At malay ninyo, tayo pa ang maging next Miss Universe. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.